Sure, alam niya ng mga namamaling ka dito araw-araw sa Blooming Treat. Isa sa mga busiest area ng Manila ang Blooming Treat. Dito maraming mga namamalengke at bilihan ng mga iba at marami din mga pasahero. Pero ngayon tignan mo, mas lumawak na yung Blooming Treat ngayon after ayusin itong kalsada at mga sidewalk. Tara, ikutin din natin itong ilalim ng expressway. So ito na po yung pangatlong araw ni Yorme dito sa Manila. So talagang napakabilis ng pangyayari sa mga ibang lugar sa Manila. Itlasing, tinanggal yung mga basura, tinanggal yung mga obstruction. So dito naman tayo sa Blooming Treat. Ito na yung karamihang request nyo. Ang Blooming Treat kasi kabayan, dyan sa intersection na yan, maraming vendors dyan. Saka araw-araw to dati workers, kasi yung mga latag sobra sa bangketa. Pero iba, yung ibang karamihan latag nandun na sa bangketa talaga. Oh, malinis na mga basura. Itong PNR ka ba yung gagawin ko natin yan sa Riles, saka mga street dweller. Ito na, tingnan natin. Uy, malinis na Dati puno ng vendors sa harap ng mga store. Malinis na maayos na. Dito na lang sa kalsada naglalakad yung mga tao. Ganda na, parang nagbisto lang ghost town. Dito nga tayo. Malawak na yung kalsada Ayan, control na. Dati puno dito ng mga latag yan Kasi dati dito pa naglalakad ka dyan, akala mo parang nasa shoppingan ka Tingin ka rin. Okay, maayos na. Malawak na siya ngayon Ikot na tayo dito. Sa itaas po yung NLEX SLEX sa connector. Itong kalsada puno ng mga kanto ng mga gulay. Tsaka yung Center Island, tinan mo, malinis na rin wala na mga basura. Grabe ang gandang tignan pala pag wala masyadong mga latag dito Yung ibang mga store kasi hindi mo na makikita dahil puno ng mga latag. Usually mga nito gulay grabe, nakahinga na. Ito namin yung Felix Huertas Street. Maayos na Yung iba kasi dito halos okupado itong kalating lane I'm sure alam niya ng mga namamaling ka dito araw-araw sa Blooming Treat. Laking pinagbago Ito natin sa Oroqueta Street. Wow, grabe, luwag na Kontrolado na. Nandito na sila sa gilid. Akala ko nga dati palengke talaga itong kalsada Ito kasi daanan ng mga kontrakato sasakyan. Ayos pala grabe. Iba yung isko effect. May mga konting latag pa rin dyan pero naman nakakadala ng mga sasakyan dito. Huwag lang talaga umabot dito sa kalagitnaan.
Wala ka ba? Legit yan ah. Wow. Ito, makikita mo na yung mga store dyan, drugstore. Dati kasi ang hirap pumasok dito eh. Tulad dito sa convenience store oh. Grabe no. Talagang nakikipagtulungan din yung mga barangay dito kabayan. Siyempre sa pamumuno ni Yorme. Yo, tingnan natin dito sa bangketa naman. Ang problema na lang dito yung mga obstruction. Ginagawang parkingan tong kalsada. So kailangan pang ayusin yan ha. Araw-arawin talaga yan. Ito yung sa sidewalk nya. So para kuha na lang dito. Unting-unting umayos na daanan. Ayun, kung kailangan ng flashing dito yan ha. Okay, nandito na tayo. Kanan naman tayo dito sa Antipolo Street. Okay, nandito na tayo sa Antipolo Street. So ang kailangan to ay isang kabayan yung mga dito, basura. Saka ito mga street dweller. Kasi may mga vendor pa rin dito. So, hindi pa natin masabi na 100%. Kailangan pang ayusin to. Pero so far malawak na dito sa Antipolo. Okay, kanan naman tayo dito sa kabila. So ano masabi nyo kabayan? Ano pang kailangan gagawin dito? Lilisin sa Manila. Pakita ko na sa inyo yung yung construction ng NCR oh. Mister rin pala dito oh, sa kabila. So malaki na rin yung pagbabago dito sa Blooming Street. So hindi pa siya overall na natanggal yung mga basura. Alam nyo ba na itong ilalim ng poste dyan sinusunog yung mga tanso? Kaya umiitim. Marami kasi ditong mga naghanap buhay ng kalakal din.